Grabe! Lumabas na ang tunay na bagsik ni Inday Sara Duterte. Panoorin natin to. Don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Grabe talaga. Pero itrace natin kung bakit nga ba nagsimula ang ganon kainit na mga sagutan. Kung mapapansin nyo, sa unang part ng hearing ay sinasagot pa ni Inday Sara ng matino ang mga tanong ni Risa Ontiveros. Ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. Sa priorities ng executive department, sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the office of the Vice President. See? Maayos ang pagsagot ni VP Sara sa bawat tanong ni Risa Ontiveros. At tama naman si VP Inday, nag-request siya ng budget last year sa Kongreso at inapprove ito kahit ng Presidente. Kung may reklamo ka sa budget na to, Risa Ontiveros, dapat ang tinatanong mo ay yung mga kasama mo dyan sa Kongreso. Sila ang kumbinsihin mo na dapat hindi na nila inapprove yung budget ni Inday Sara para dyan sa libro. Since inapprove yan ng mga kasama mo dyan sa Kongreso at pinirmahan ng Presidente, wala namang ibang magagawa si Inday Sara Duterte kundi gawin kung ano yung inapprove na budget para sa kanya. Hindi niya naman yan pwedeng ilipat sa iba't ibang mga bagay. So nag-request siya, inapprove at ginawa niya. So ano nga ba ang sinabi ni Risa Ontiveros na dahilan para sabihin ni Sara na pinupolitika niya ang budget ng bansa? And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies. And another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Yun ang sinabi ni Risa Ontiveros na nagsimula para sabihin ni Inday Sara na pinupolitika ni Risa ang budget ng gobyerno. Kesyo daw, pareho ang mga proyekto ng OVP ngayon sa mga executive departments natin. Ganun naman talaga yun, Risa. Si Leni Robredo nga sa 6 years niya gumawa din ng mga proyekto na supplementary lang naman talaga sa mga ginagawa ng executive department. Proyekto sa healthcare na gawain ng DOH, katulad nitong feeding program na gawain ng DSWD. Proyekto sa education na gawain ng DepEd. Pagbibigay ng livelihood opportunity sa mga kababaihan na gawain ng DOLE, DTI o DSWD. Rural development na para daw sa mga farmers, fisher folks at sektor ng agriculture na gawain ng DA. Housing and development, katulad ng pagbibigay niya ng mga NIPA, ng mga coco lumber na gawain din ng mga iba't iba nating ahensya ng gobyerno. Disaster relief and rehabilitation na alam naman natin na gawain ng DSWD at iba-iba pang ahensya ng gobyerno. Kumontra ka ba dito, Risa Ontiveros? O kumukontra ka lang sa budget na to ng OVP dahil siya ay Duterte? Kasi kung ayaw mo talaga na ang Vice President ay gumagawa ng mga proyekto na pareho lang din sa proyekto ng ating mga departamento sa Executive Department, sana nagsalita ka against Leni Robredo. Pero parang tahimik ka naman at supportive ka pa nga. Hindi ka naman gumawa noon ng motion para i-lodge ang budget ni Leni Robredo sa mga proper agencies. Kaya malinaw na ginagawa mo lang to kasi si Sara Duterte yan.
Kailangan pa ba natin ng pruweba kung bakit? Malinaw naman sa speech mo na gagawin mo ang lahat para mapabagsak ang mga Duterte. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. See? Kaya Risa Ontiveros, malinaw na ang target mo talaga ay pabagsakin ang mga Duterte at hindi alamin kung ano talaga ang makakabuti sa mga Pilipino. So, ang gusto mo ba, kitang-kita na ang kakupalan mo kay Sara Duterte pero gusto mo makipagplastikan pa rin siya sa'yo? Kaya mas gusto ko ang Sara ngayon. No more bullshit for Inday Sara Duterte.